Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the green, girly, cutie patuti iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night po sa mga ready ng matulog. At welcome po sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay continuation po ng ating lecture about the impressive health benefits of apples. Ngayon po ay bumili tayo ng apple na naman, no? Ito yung apple ng G natin, no? Paborito talaga ni G natin yung apple, no? Yun, naglalaway-laway na naman po si G sa kanyang apple. At syempre, bumili tayo ng mas marami-raming apple para sa G natin. Ayan po, ilang apple na po yung nabili natin, no? Tatlong apples po yung nabili natin para kay G. Pero, meron pa tayong natirang apple na hindi naubos. Na, syempre, dalawang apple yung nabili natin last time, di ba? Kunin muna natin ito mga masters. Tingnan natin si G. Excited na po yan si G na kumain ng kanyang apple. Yan. So, syempre, yung ating lecture po is the impressive health benefits of apples. So, na-lecture na po natin for the past 2 days. Ang number one po na benefit po ng apple is they're very nutritious. Okay? Ang number two po na benefit ng apple ay may support weight loss. Diba? Number 3, it could be good for the heart, for our heart. Number 4, yung kahapon, na lecture natin kahapon, ay syempre, ang apples po ay linked to lower the chance of diabetes. Alright, so let's proceed po sa number 5 na benefits po ng apple. G, are you hungry? Are you hungry already? Later lang. Okay, syempre, ang number 5, sandali po at ako may inaayos lang. Ang number 5 po natin na benefit ng apple ay may promote gut health. So makakatulong po ito sa ating digestive system. Okay? Ang ating GUT or ating gut. Apples contain pectin. Ayan, familiar po ba kayo sa pectin, mga masters? It's a type of fiber. Ang pectin po ay isang type of fiber that acts as prebiotics. Okay? Prebiotics pala, G ang ating pectin, di ba? And para po yan sa ating gut microbiome. Okay? So ang pectin ay type of fiber that acts as a prebiotic in your gut microbiome. And a healthy gut is often key to better health. Tandaan po natin yung chan po natin, gut. Ang chan po natin, pag healthy po yan, mas healthy ang ating buong katawan, mga masters. Since dietary fiber cannot be digested, pectin reaches your colon intact. So, sa loob ng colon natin, yung pectin po ay nakakapasok po yan na hindi po siya nagigiba. As in, pectin pa rin siya pag pumasok po siya sa colon natin, promoting the growth of good bacteria. So ang pectin ay nakakatulong po yan para sa growth ng good bacteria po sa tiyan natin. It especially improves the ratio of bacteroidetes to firmicutes, or anong pronunciation yan, mga masters. The two main types of bacteria in our gut. Dalawa po yung main bacteria sa ating gut, mga masters. New research suggests that by beneficially altering your gut microbiota, apples may help protect against chronic diseases like obesity, type 2 diabetes, heart diseases, and cancer. Ayan po, makapromote talaga makakatulong talaga po ang apple. Okay? So para sa ating obesity, makaprevent ng obesity, type 2 diabetes,
heart diseases, at syempre cancer. So in summary po mga masters and mga ka-G, the type of fiber found in apples improve your gut-friendly bacteria. Okay, the type of fiber found in apples improve your gut-friendly bacteria, which may what's the reason why, or maybe why the fruit is thought to help protect against chronic diseases. O, di ba? Nag-learn ba kayo mga masters and mga ka-G? And si G natin ay super active talaga ngayon. Okay lang po yan, G. It's okay. Daddy is here. Daddy is so loved by Daddy. Alright, ang number 6 po natin is may help prevent cancer. So, apples may help prevent cancer pa mga masters. Okay? Paano po yan? Antioxidants in apple may offer beneficial effects against certain types of cancers. May mga beneficial effects po siya sa mga certain kinds of cancers, including lung, breast, and digestive tract cancers. Ayan po, para ma-prevent po at ma-improve kung meron na po talagang mga sakit doon, or para ma-avoid, ano ba yun ang tatlo? Anong klaseng cancers po yan? Lung, breast, and digestive tract cancers. Research suggests these effects may be attributed to apple polyphenols. May polyphenols, di ba, ang ating apples? Keeping cancerous cells from multiplying. So yung polyphenols po ay nag-a-avoid at nag-prevent para po yung cancer cells ay mag-multiply. So nakakatulong talaga. Moreover, one study in women reported that higher apple intakes were linked to a lower chance of cancer death pala. Okay? So, ibig sabihin na marami yung mga babaeng kumakain po ng apples ay nakikita po na mas mababa po ang chance nila na mamamatay dahil po sa cancer. However, further human research is needed to better understand the possible links between apples and cancer prevention. Marami pa kailangan na pag-aaralan. For example, to identify adequate amounts of eating and eating timing. Okay? So, kailangan malalaman talaga kung kailan at magkano ang kailangan kainin. Apple's fiber, yung fiber po ng apple, diba may fiber to sa loob. Yung kanyang isa sa mga very high in fiber po ito, ang apples. Okay? And ang kanyang antioxidant may help, had been linked. Nalilink po sila to reduce chance of getting certain types of cancer. So lung, at saka ano yung mga cancers na piniprevent yan? Siyempre, yung ating lung, breast, and digestive tract cancers. However, more research on humans is needed. Marami pang research ang kailangan gagawin. Pero yung I'm for sure na yung apple na ay matagal na pong ginagamit po yan. Alright, number 7 na po tayo mga masters. Could help fight asthma. Ayan po, sa may mga asthma po dyan. Antioxidant-rich apples may help reduce airway inflammation. So, siyempre yung airway, yung dinadaanan po ng hangin ng ating respiratory tract. Okay? So, may reduce airway inflammation related to allergic asthma. Ayan po. Sa mga asthma dyan na allergy, di ba may mga allergic asthma dyan, na pag meron pong change of weather, ay masama po yung pakiramdam nila dahil po sila ay nagkakaroon ng asthma. Okay? Allergy po sila sa mga pollens or sa mga other allergens po dyan. Okay? Apple skin is rich in antioxidant. So, yung skin niya pa lang mismo. Pero, kailangan po natin talagang make sure na hindi po siya covered with wax na pag kumain po tayo ng apple. Kailangan po make sure na hugasan po ng mabuti yung apple dahil po for sure sa mga lugar natin sa Pilipinas, yung apple na yan ay nakukot na po siya ng tinatawag nating wax para ma-preserve po siya. At it will look glossy. At pag glossy siya, yun po ay maraming gustong bumili ng mga ganong klaseng apple. Yung talagang glossy talaga. Kasi akala nila, the prettier the apple skin is,
the more na mas malinis. Diba? Pero syempre, binabalot nila sa wax yan. Kung kakainin mo yung wax, hindi naman pabagay sa katawan natin yan. Hindi pwede. So, kailangan kainin po dahil po ang skin ng apple is rich in quercetin, which may help regulate your immune system and reduce inflammation. Ang quercetin po, mga masters and mga ka-G, nakakatulong po mag-reduce ng inflammation and kasi nagre-regulate po siya ng ating immune system. Okay? So, theoretically, this could make apples effective against late phase of bronchial asthma responses. Sa mga palagi pong may asthma dyan, yung mga bronchial asthma, kahit na late na po or chronic o matagal na po yan, pwede makakatulong po yung ating apples. Ang skin ng apples talaga. Supporting this, test tube and animal studies suggest quercetin may be suitable for allergic inflammatory diseases like asthma and sinusitis. Sa mga sinusitis din, makakatulong din pala ang apples, mga masters. O, diba? Grabe. Still, more human research is needed for this topic. Marami pang tayo tayong kakainin na bigas para po ma-learn pa natin ito. In summary, apples contain antioxidants and anti-inflammatory compounds that may help regulate immune system response and protect against asthma. However, kailangan pa ng mga researches. Siyempre, yan ang Western medicine research. However, more research, especially in humans, is needed. Alright, mga masters at mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong love and support. Again, this is your one and only G and Master Worm. See you naman sa lahat po nating mga events sa Bahay Kulitan. At syempre, ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips every morning dito po sa Pilipinas. At kung saan man kayong napalap ng mundo. God is great! Yahoo!